Sikat ngayon ang kantang Wag na Wag Mong Sasabihin. Ang theme song ng sikat ring Korean telenovela na Lovers in Paris. Pero alam niyo bang isang estudyante ng Lasal ang nasa likod ng kantang ito? Kilalanin natin si Kitchi Nadal at ang kanyang musika. Nagmistulang kakambal na ng kantang ito ang telenovelang Lovers in Paris. Wag na wag mong sasabihin, ang awiting naging karamay ni Carlo at Vivian na tila laging sinusubukan ng tadhana. Kailan lang nagpaalam na sa ere ang telenovela, pero ang kantang ito patuloy pang naririnig saan man magpunta. Pinatutugtog sa radyo o di kaya'y kinakanta. Sino ba ang boses sa likod nitong kaanya-anyayang kanta? May gusto ka bang sabihin at di mapakali, hindi makatingin sana. Kilalanin si Ana Katrina Nadal, mas kilala bilang Kitchi. Sa edad na 24 anyos, kilala na siya sa larangan ng musika dahil sa kanyang katangi-tanging pinig at syempre dahil na rin sa kanyang sikat na kanta. Noon, maraming manonood ang nag-akalang ang kantang ito ay hango lang sa isang kantang Koreanong ginamit sa Lovers in Paris. Pero nagkakamali sila dahil original Filipino music ito. Akda ng walang iba kundi si Kitchi mismo. Hindi raw siya sanay sa mga interview. Katunayan, itong panayam raw namin ang unang pagkakataong ilalantad niya ang sarili sa publiko ng ganito. Si Kitchi Nadal, nalaman na ng radyo, telebisyon at entablado, ay mahiyain pala. Ayaw niyang pinagkakaguluhan dahil ordinaryong babae lang daw siya. Pero para sa kanyang mga tagahanga, isa siyang superwoman. Bukod sa halos gabi-gabi niyang pagtugtog, 2 kurso ang binubuno niya sa kolehiyo. At may internship pa sa isang eskwelahan sa San Juan. Although may conscious effort pa rin na, siyempre as much as possible, gusto namin talagang matuloy yung work namin. Ginagawan din ng paraan. May mga sacrifice like kulang ng tulog, ganyan. Walang masyadong pahinga. Unang nakita si Kitchi sa kanyang banda noon, ang Mojo Fly. Iniwan niya ito noong nakaraang taon para raw mas mabigyan ng atensyon ng pag-aaral. Pero tunay ngang mahirap talikuran ang tawag ng musika. Sa kanyang pagpapahinga, nagawa pa niyang makapagsulat at makapaglabas ng ilang mga awit sa radyo. Mga awit na di niya alam ay muling magbubukas ng panibagong oportunidad para sa kanya bilang solo artist. And then people started calling and then, ayun, asking for, bookings. Tapos, ayun, encourage nila ako, sige, let's do it, ganyan. Tapos, ayun, we started working together, and then, ayun, everything just fell into place. Matagal na raw nilang nailabas ang kantang Wag na Wag bago pa man naipalabas sa Pilipinas ang Lovers in Paris. I just found out when I was walking around the house and then just heard the song. And then pagtingin ko, oh, ano to, Lovers in Paris. So yun. Pero before that, nagsasabi na sa akin, pero I didn't really mind it. Hindi ko masyado pinapansin. I wasn't really taking it seriously. Aminado siyang nakatulong ng malaki ang Lovers in Paris sa lalo pang pagpapakilala ng kanta niya. Dahil raw kasi sa telenovela, tila nagkaroon ng katauhan ang mga sentimentong pinahahayag niya sa kanta. It may sound cliche, but love, parang if you love someone, set that person free. Parang there's a freedom in love. Dapat hindi siya parang, pag-commitment na parang talika. Tapos, ayun, yung parang love na mayroong integrity pa rin. Na it's not yung sobrang typical na love, so na sobrang martyr mo.
Nakatulong rin naman ang kanta sa telenovela. Dahil daw sa awitin ni Kitchi, mas madaling nakibagay ang mga manonood sa mga bidang di naman Pinoy. Parang nagkaroon ng Filipino feel kasi what people are telling me nga nung beginning nga na parang, kasi syempre diba Korean, parang so, I don't know, parang it's easier to relate kasi syempre you hear it na parang mas may Pinoy na kumakanta. Tuwing gabi tuloy, di na pag-aari ng bansang Korea ang telenovela, kundi ng mga Pilipino. At ang awitin ni Kitchi, di na lang basta kantang isinulat niya. Pag-aari na rin ito ng masa. Sa entablado, tila ibang tao si Kitchi. Ang simple at tahimik na babae, tila nagkakaroon ng bagong buhay pag nagpe-perform sa harap ng madla. I didn't have formal lessons in writing. Ang pinaka-guide ko na lang in writing talaga sa dreams ko. I try to describe it. Like, di ba when you dream, parang may visions of, like, may mga elements ka na nakikita. But it's not so clear, but at the same time, parang there's a message. Mahalaga daw ang mga mensahe ng kanyang mga kanta. Ang bagong single ni Kitchi, ang Bulong. Bulong, pero pasigaw na sinasabi sa ating nakikinig na nasa atin ang lakas upang bumangon mula sa pagkabigo. Napapanahon sa isang bansang lugmok ngayon sa sari-saring suliranin. Ayon kay Kitchi, hindi siya sumusulat upang maging tagapagsalita ng mamamayan. Ipinapahayag lang daw niya ang sarili niyang mga damdamin at karanasan sa pamamagitan ng kanyang musika. Be myself. Every gig. Every time. Yun yung pinakamalaking challenge, especially when you perform. Kasi you battle You battle not to fake it. Yung parang kailangan maging sincere kasi kahit anong mangyari, mababasa yun ng mga tao kung hindi ka sincere. At sana magsunod-sunod pa ang mga kanta niyang tatangkilikin ng masa dahil ang kanyang talento hindi lang nagtatapos sa isang telenovela. Don't underestimate, you never even see me run, baby, run.